This is the old house. Very old. Yung mga picture ni Lolo Bino, we only base it from here. Kasi ito lang ang litrato niya. Kasi yung picture niya sa iba, parang, she's short, pero parang payat siya. And then, ito lang ang nakuha namin. Ito lang talaga ang memorabilia we got. Kasi nakalagay dito, Lolo Bino, Don Severino de las Alas. This grand old man of our clan gave us and left us our stature in history and social too. He left us a name recorded in the history of Indang and the Philippines. History records his achievement. So ito lang talaga ang picture namin na we can say na diyan namin siya nakilala. Other than that, wala. Ang makikita mo lamang na sasakyan dito is kabayo, jeep, walang tricycle, walang bus, walang motor. Napakatahimik, napakasimple ang buhay. Because lahat ng katabi mong bahay ay kamag-anak. Indang is a very laid-back town. During our time, we would go to school in wooden clugs, bakya. Actually, we did not, we weren't able to see Severino because he died early. So we only had a chance to know my grandmother, Guadalupe de las Alas. Ang alam ko lang sa kay Severino ay mga pictures na pinakita ng inay. Pero ang sabi ng inay, maliit. Maliit siya, malaki ang mata. We call her Bino eh, o si Lolo Bino. Kilala yan na simpleng tao. Actually, nag-resurface lang yung interest namin when Natalia Panganiban formed the Indang Historical Society. And she came up with the book, Heroes of Indang. This is the book, Indang and the Revolutionary Heroes, edited by my aunt, Natalia Jocno de las Alas Panganiban, and written by Silverio Baltasar. Now, this book is in remembrance of the many heroes that Indang has produced that joined the revolution. Aside from my great-grandfather, Severino de las Alas, it also included Jose Elias Coronel, Hugo Ilagan, Raimundo Heschel, Jose Mojica, and Ambrosio Mojica. This is a project of the Indang Municipal Historical Committee. CBSU ay dating agricultural school, dating Indang Farm School, naging Indang Rural High School, then naging Don Severino Agricultural College bago sa maging Cavite State University. Ay siguro ang Cavite State University ay isa sa pangunahing bumubuhay ng ekonomiya ng Municipality of Indang. Kasi itong Indang ay idyllic town ito. Because of the university, ay nabago ang buhay ng mga taga-Indang. Imagine sa yung transportation, tricycles association, jeepney associations, may mga buses, may marami dyan mga sari-sari stores, mga dormitories, mga kainan, karinderya. So, ito yung isa sa mga tulong ng university sa pagpaunlad ng munisipyo ng Indang.
So halos ang pagkakaiba kasi ay yung dating tahimik na lugar ngayon ay medyo masaya. But kung history ang pag-uusapan, of course, because of the name Don Severino de las Alas o Don Severino Agricultural College, hanapin mo yun kung sino ba si Don Severino. Nagsimula ang aking interes tungkol sa buhay ni Don Severino de las Alas noong ako ay namintuho sa Siete Arcángeles ng Daine at nung ako ay mabigyan ng pagkakataon para makapagbahagi ng panayam ng Cavite State University tungkol sa buhay ng isa sa kaniyang pinakadakilang anak, Don Severino de las Alas. Siya ay bininyagan sa pangalan na Severino Mojica noong ika-10 ng Enero 1851. Ang edad niya sa araw ng kanyang pagkakabinyag ay 3 araw. Kaya mula dito ay mabibilang natin ang kanyang araw ng kapanganakan noong ika-8 ng Enero 1851. Ang maangka na pinanggalingan ni Don Severino de las Alas ay mga cosecheros y negociantes. Sa Ingles, planters and merchants. Ibig sabihin, sila ay nagsasaka at nangangalakal ng produkto ng lupa. Ang kanilang pangunahing produkto ay kakao at kafe. Si Don Eugenio de las Alas at Doña Evarista Mojica ay nagkaroon ng 4 na anak. Kabilang dito ay si Don Severino, Doña Maria, si Doña Florentina at si Don Agustin. Hindi karaniwang magtatanim at mangangalakal ng kakao at kape sina Don Severino de las Alas. Sa katunayan, ang kaniyang ama na si Don Eugenio at ang kanyang kapatid na si Don Agustin ay mga expositor sa mga international exhibitions on agricultural products. Pinalad din ako na makita ang tala ng pagkakabinyag at pagkakasal ng kanilang mga magulang at ng mga magulang ng kanilang mga magulang. Ang pinanggalingang angka ni Don Severino de las Alas ay naturales y residentes ng Indang. Ibig sabihin, sila ay mga taga-Indang, taal ng Pueblo Indang. Ito ay sumasalungat doon sa karaniwang kaalaman na si Don Severino de las Alas daw ay nagmula sa Batangas. Hindi totoo yun, sapagkat makikita natin sa baptismal at marriage records ng kaniyang pamilya na sila ay naturales y residentes ng Indang. Sila ay makapangyarihan, humawak ng posisyon sa pamahalaan ng Pueblo de Indang. Halimbawa, si Don Estanislao Espineli, na lolo ni Don Severino de las Alas, ay naging gobernadorcilyo ng Indang noong 1817. At ang kanyang kapatid na si Don Agustin de las Alas ay naging gobernadorcilyo din ng Indang noong 1871. Sa makatwid, ang kanyang angkang pinanggalingan ay may kabuhayan at makapangyarihan. Unang nag-aral si Don Severino de las Alas sa Indang. Nag-aral din siya ng sekundarya sa Colegio de San Juan de Letran at nagtapos ng Bachelor in Leyes o pagkaabogasya, Bachelor of Law sa Universidad de Santo Tomas. Susulatan kami ng UST to attend unveiling of the graduate of UST. Meron niyang picture sa sa museum ng UST. What I knew is he studied in Letran. I didn't know that he studied law in UST. I went once to main building and looked at the mural. Yun lang. Alam mo naman kasi because if you're a student, you have so many things to do. At titingnan ko lang, yun pala lolo ko. Kasi alis na ako. Nagsilbing guro si Don Severino de las Alas. Una sa Maynila, pagkatapos ay sa bayan ng Indang. Siya ay naging profesor sa Universidad de Santo Tomas at siya rin ay naging profesor sa Escuela Privada de la Trinidad sa Santa Cruz. Maliban sa pagtuturo, siya rin ay nagtatag ng paaralan. Itinatag niya sa bayan ng Indang ang isang Escuela Privada de la Trinidad, ang ikalawa sa Escuela de Privada de la Trinidad na natatag sa lalawigan ng Cavite. Habang siya ay nagtuturo, ay pumutok ang himagsikan. Pumutok ang himagsikan sa Cavite noong 1876.
At bilang isang mamamayan na may malalim na pagpapahalaga sa kanyang bayan, ay lumuhok sa katipunan, lumahok sa himagsikan si Don Severino de las Alas bilang isang katipunero ng balangay ng magdiwang sa indang na tinatawag na Walang Tinag. Ang nom de guerra o pseudonym na kanyang ginamit ay Di Kilala. Sa pulong sa Tejeros noong 1898, 22 ng Marso, siya ang namugkahi ng magtayo ng bagong pamahalaan kapalit ng katipunan. Aniya, ang mga nakipaghimagsikan sa Cavite, Batangas at Laguna ay hindi lamang mga katipunero. Ang himagsikang naganap sa mga nabanggit na lalawigan ay hindi lamang himagsikan ng katipunan. Kaya ayon kay Don Severino na ito rin ang posisyon ng sanggunian ng Magdalo ay may pangangailangang magtayo ng bagong pamahalaan. Ito ay taliwa sa posisyon ng magdiwang. Ito ay kaayon sa posisyon ng Magdalo. Kaya sa pulong sa Tejeros na itatag ang pamahalang revolusyonaryo at inihalal ang mga opisyal nito. Sa Katipunan, sa Cavite at least, ay nahahati yan sa dalawa. Magdalo at paksyong magdiwang. Ang Magdalo, obviously po, yan po yung mga Aguinaldo. So, General Emilio Aguinaldo, General Crispulo Aguinaldo, kapatid ng Emilio yan, pinsan niya yung Baldomero. Pero ang indang po, sa Katipunan ay kabilang sa paksyong magdiwang ng Andres Bonifacio. At lumalabas po sa mga halathala ng dokumento, lumalabas na kung hindi man matalik na magkaibigan, ay malapit na magkaibigan ang Andres Bonifacio at ang Severino de las Alas. Si Don Severino de las Alas ay sumama sa panunumpa ng mga bagong halal na opisyal sa Santa Cruz de Malabon kasama ni Emilio Aguinaldo. Ganun pa man, siya rin ay lumagda sa kasunduang militar sa Naik na nagpapawalang bisa sa pulong sa Tejeros at nagpapanatili ng kapangyarihang mamuno kay Bonifacio bilang supremo. Palit ulit, noong ika-20 ng Abril 1897 ay lumiham naman siya kay Aguinaldo na tinatawag niyang kagalang-galang na presidente at sinabihan niyang, abisuhan niyo po ako at maaari niyo po akong pag-utusan. Nagsimulang naging magdiwang, sumama sa panunumpa ni Aguinaldo sa Santa Cruz de Malabon, pero lumagda sa kasunduang militar sa Naik, pero lumiham kay Aguinaldo, tinawag niyang kagalang-galang na presidente at sinabihan pa niyang abisuhan niyo at pag-utusan niyo po ako. Bakit nagkaroon ng ganitong pagpapalit ng pagtingin o ng katapatan si Don Severino de las Alas? Tingin ko ay may implikasyon ang malalim na pagpapahalaga ni Don Severino de las Alas sa relihiyon at simbahang Katoliko sa kanyang naging pasya noong panahon ng Revolusyon. Kung ating matatandaan ay lumiham si Don Severino de las Alas kay Emilio Aguinaldo, isinumbong ang hindi mga naging magandang gawi at kilos ni Andres Bonifacio nung siya ay humimpil sa pueblo ng Indang. Dahil sa pangangailangan ng pagkain ni Andres Bonifacio, sapilitan siya di umano ayon kay Don Severino de las Alas na nanguha ng mga hayop at pagkain at produkto ng pananim ng mga taga-Indang. At kung hindi raw magbibigay ang mga taga-Indang, ay susunugin daw ni Andres Bonifacio ang simbahan at mga kabahayan sa Pueblo de Indang. Tingin ko, dito na antig ang puso ang pagpapahalaga ni Don Severino de las Alas at ang liham na ito ang naging batayan ng pasya na Emilio Aguinaldo na ipahuli si Andres Bonifacio sa Limbon, Indang na pagkaraan ay hinatulang mamatay sa bundok ng Maragondon ay ika-10 ng Mayo, 1897. Namatay si Don Severino noong ika-5 ng Nobyembre, 1918. Una, inilibing siya, ika-6 ng Nobyembre. Ikalawa, inilibing siya sa sementeryo ng parokya, sementeryo ng simbahan ng Indang. Ikatlo, siya ay Filipino, kasal kay Agripina Diesel. At ika-4, namatay siya ayer, kahapon, isang araw bago siya ilibing. Sa edad na 65 anyos, ibig sabihin namatay siya
Noong 5 ng Nobyembre, 1918, ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay? Trangkaso. Noong panahon na ito ay may kumakalat na epidemya sa Pilipinas na ang tawag ay Spanish flu. Galing sa ibang bansa, pumasok sa Maynila at mula rito ay kumalat sa mga katabing lalawigan katulad ng Cavite. Pinakamaraming natala na namatay sa Spanish flu noong Nobyembre at Disyembre. Namatay si Don Severio de las Alas, buwan ng Nobyembre. Nawala nga si Don Severino de las Alas, pero yung kanyang paghahangad sa edukasyon ay naituloy sa kanyang anak na si Guadalupe. Dahil si Guadalupe de las Alas ay naging supervisor ng Cavite sa, if I'm not mistaken, home economics. And then yung isa niyang anak in 1923, hindi nila alam, instrumental sa pagtatayo ng unang private high school sa Indang, ang Indang High School. Kaya mapapansin mo, yung pangarap niya, itinuloy ng mga anak, yung dalawang anak niya. Panahon ng Kastila, nasa Plaza Complex ang school. Then, in 1904-1905, diniscourage nila yon because of traffic. Ang daming tao. Kaya, ang laging tsorya nila, 500 meters away from the plaza ang eskwelahan. This is the reason why the Indang Central School is around 500 meters away from the plaza. And the current Don Severino Agricultural College or Cavite is also a half kilometer from the plaza. May batas yun na gano'n ang sinasabi. Nung magtayo ng mga intermediate school, ano na yan labanan parang nagbibid yung mga bayanan silang. Ito, mas malapit sa bayan. Eksakto sa 500. Ngayon, yung mga tao, nagdo-donate ngayon ng lupa kung may magdo-donate. So, eto na yung Don Severino. Mapalad ako na nakita ko ang deed of donation na ibinibigay ni Don Severino de las Alas ang isang bahagi ng kanyang lupa na may sukat na 1.4 hectares sa mga taga-Indang para pagtayuan ng intermedia ng Indang. Kaya lang, nung maging agricultural school, ang Indang Intermediate School, kailangan nasa 12 hectares. And according to the principal of the time, Joseph Cocanover, he made the Indang Intermediate School into an agriculture or farm school because a certain former minister of Aguinaldo donate his coconut grove. Lumilitaw may dalawang donation si Don Severino de las Alas in 1904 and 1911. It's just adjacent to the piece of land that Lola Upeng and Teofilo own. Out of being very gracious, they offered that land. So dun nag-start. And then, there is a strip of land in Caytapuz. That piece of land was given as an inheritance to my mother, Avelina. Lola Upeng said, the school needs that piece of land. We will have to give it back. Wala naman sabi nanay ko. Hindi siya nag-donate ng mga lupa dyan. That will not be the precursor of what is Cavite State University now, di ba? Education has been part of his life already. Ang Cavite Study Center ay ang alam ko ay may mga sulat pa ni Don Severino de las Alas na mga order niya during the time na siya ay secretary ni Aguinaldo. Siya rin ay lumagda sa konstitusyon ng Biak na Bato. Maliban dito, siya ay hinirang na konsehal ng audiensya. We used to attend the anniversary of the Department of Justice because he was the first Secretary of Justice.
Siya rin ay itinalaga bilang kalihim ng Departamento ng Interior. And then once, we went to Malolos. Punta kami doon sa Barasain Church. Nakita namin doon yung sinong nag-sign sa Constitution. And he was one of them. At siya ay miyembro ng Asambleya Nasyonal sa Kongreso ng Malolos bilang kinatawan ng Cavite noong ika-7 ng Hulyo 1899. Pagkatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano, siya ay nagsilbi una bilang miyembro ng Provincial Locusts Board kasama si Mariano Trias at Felix Cuenca, ikalawa bilang Juez de Paz ng Indang at ikatlo bilang Presidente Municipal de Indang. Nilagdaan ni Don Severino de las Alas na magtayo ng bagong munisipyo. So in fact, ang main thrust ng Cavite Studies ay yung tinatawag na CDRP, no? Cavite Development Research Program. Well known kasi yung Indang as a town. Pero as a topic for research, hindi pa ganun ka, no? Except, of course, yung mga taga-Indang mismo. Ang problema kasi sa college, no? Ay karamihan nakafocus ang history classes sa mga national leaders, mga national heroes. So parang secondary lang ang mga local heroes. Sa totoong buhay, kung yung mga written accounts na about Don Severino, kahit sa buong Pilipinas ay talaga bihirang-bihira. Kasi nga ay siguro yung pagiging prominent ng Don Severino, basically, Cavite-wise lang, hindi talaga yung talagang national figure siya. Gusto natin malaman ng younger generation yung ginawa ng mga nauna sa kanila. Ayan, ganyan kayo ngayon kasi ganito noon. So yun ang role namin ngayon bilang mga historiador. So kami pumapagitna para maalala ninyo. Hindi lang naman tungkol sa buhay ni Don Severino ang pinag-uusapan natin Yung nagbigay siya, nag-donate siya, na ang daming natulungan. Malaking bagay na yun. Yung kay Don Severino, very far from, parang malayo na sa akin. As a kid, wala lang siya sa'yo. Parang, syempre, to us, he's an anecdote from our lolas and our moms. And he's something that we see online or we see because CAVSU continues to, foster the ties together between our family and the university. But other than that, we don't know that much. Kami na lang yata ang the last frontier of knowing Lolo. Ang gusto kong maintindihan, as a simple donation of land that happened probably 100 years ago, and the university chooses to continue to forge ties with our family. I don't know why. But that simple act, parang forever yung gratitude. And then you'd bump into people na parang, oh my God, they're a product of CAVSU. It's a ripple. What he did was a ripple and it continues up to today. And it's something that, I think, that's something our family should be conscious about. Not donating another piece of land, but making sure that, ano ba to? You treasure it. It's something that you can't run away from because that's what Severino chose. You have to uphold it. Siyempre, parang you don't want him to be forgotten. Kasi, yun na nga what if the donation never happened? What could have been? We don't know. Siguro nag-progress din naman siya. But it happened for a reason and it's something that we'd be happy to carry on. So as long as CAVSU honors him, we'll continue to support it. Ang kaniyang pangalang di kilala, nagtakda ng kaniyang kinabukasan bilang bayani. Hindi siya kilala, lalo na ng henerasyong ito.